Kung gusto mong maging kakampi ang Diyos, kalabanin mo ang sanlibutan. Praise the Lord! Amen! Ibig sabihin, huwag mong tolerate ang lahat ng bisyo na makakasira sa kabutihan ng puso mo. Ano yun? Bisyo? Alak? Sigarilyo? Babae? Sugal? At mga bawal? At ano-ano? Ha? Kasi yung puso mong mabuti, mababahira niya ng kasamaan. Paglaban sa Diyos ang pagkampi sa lahat ng uri ng mali. Praise the Lord! Amen! Paglaban sa Diyos ang pagkampi sa lahat ng uri ng mali. Ang buhay ay naka Jesus lamang, masusumbungan. Kaya kung nagugutom ka sa Diyos, sa ngalan ni Jesus ka, humingi ng ikabubuhay mo. Praise the Lord! Amen! Simple lamang yun. Ang katuwiran ng mali, hayaan ko bang mamatay sa gutom ang anak ko? Ayaw din naman ng Diyos yun, di ba? Sasabihin niya, sa anong pamamaraan mo ba binubuhay ang anak mo? Hindi naman sinabi ng Diyos na magpakasama ka para mayroon kang ibuhay sa anak mo. Di ba? Kaya nga di mo kayang bumuhay ng anak, diet ka muna. Ha? Dieta ka isang anak lang muna. Hanggat hindi mo kayang bumili ng gatas. Amen? Praise the Lord! Amen! Yun yung pagmamahal. Hindi mo kayang gustusan yung anak mo. Pero may faith ka kay God, God, bigyan mo na ako ng trabaho on the way na si Mrs. ko para sa magiging anak namin. Di ba? Praise the Lord, amen. Gusto ko na madagdagan ang baby namin. Ha? Bigyan mo pa ako ng lakas para madagdagan ang aking sideline. Sideline. Kasi may trabaho kang isa, meron ka pang isa, dalawa, tatlo, apat. Ng trabaho, marangal. Amen? Tagatulak ka ng karito. The Lord, amen. Ano tawag ko? Ha? Ano yan? Ang kariton? Ha? Siguraduhin mo, yun naman ang kariton, kalooban ng Diyos, mga gulay. Di ba? Papurihin ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Meron ba mahirap sa Diyos? Wala. Tao lamang ang nagpapahirap. Kapag mali na ang dinadaanan mo, siguradong paghihirap ang dulo niyan. Amen? Praise the Lord! Amen! Ay, maging matalino kayo. Ang Panginoon ko ay grabe, anong daming daan ito. Saan ba ako dito? Ha? Pakituro sa akin, Panginoon. Praise the Lord! Amen. Amen! Diyan kung ano yung mabuti, yun ang daan patungo sa kinaroroonan ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Kaya maging matalino, palagi makipag-usap sa Diyos. Panginoon, bobo ako sa subject na ito. Bakit kaya? Ipaalam mo sa akin, Panginoon. Wala namang masama sa pag-aaral nito. Di ba, Panginoon? Kung wala mga engineer, wala mga building. Gusto kong maging engineer. Gusto kong gumawa ng malaking church na gawain mo. Praise the Lord! Amen! Kaya gusto ko maging engineer. Ako ang pipirma sa church na itatayo ng The Voice of Jesus Christ kasi gusto ko maging isang civil engineer. Praise the Lord! Amen! Kung ang model mo ay para sa Diyos, ibibigay yan ng Diyos sa'yo. Praise the Lord! Amen! Ay, hindi mo alam eh, ba't gusto ko maging civil engineer? Hindi mo alam. Ngayon alam mo na, Panginoon, ako ang pipirma. Ha? Sa layout ba yun? Sa design ng church na gagawin para sa The Voice of Jesus Christ. Praise the Lord, amen. At nakalagay doon ang pangalan ni Yahweh, pangalan ni Jesus Christ at ang Holy Spirit at may signature ni Darilyn Roas Tura. Praise the Lord! Amen! Apat
maliliit na church. Okay? Kung saan-saan yun. After 5 years, si Darlene, kalooban ni God, sa ngalan ni Jesus, siya yung pangalang pipirma sa simbahan ng The Voice of Jesus Christ. Praise the Lord. Amen. Kailangan ang motive ninyo ay sa ikararangal ng Diyos. Ha? Ngayon alam mo na. Ako nga, hindi ko rin alam din eh. Kaya sabi ko, hindi yan ang kalooban ni Yahweh. Kasi, oo, nahihirapan ang anak ko. Pag ino walang imposible sa'yo. Apagkat alam ko, kilala ko na anak ko ay marunong sa math. Ha? Yeah. Diba? Motive. Ibuka ng bibig ang motive nyo. Panginoon, gusto ko maglingkod sa'yo. Ang sabi ko sa Diyos, Panginoon, gusto ko maglingkod sa'yo. Sa paraan gusto mo. Hindi ko alam ang kakayanan ko. Pero alam mo, kaya gamitin mo ako sa paraan gusto mo. Praise the Lord. Amen. Ginamit na ako ng Diyos. Ginamit. Kasi bata pa ako, matalinagan na lumalabas sa bibig ko. May mga, ay sapagkat ito ang ibig sabihin. Ganun. Ang mga lumalabas sa bibig ko, bata pa ako, may mga katuwiran, may mga dugtong na. Ano yun? Mga anong tao sa Tagalog nun? Ano yun? Yung 2 sentences, private and predicate, gano'n? Mga subject and predicate. May mga ano, ito halimbawa, sabi ko, ito kasi ang ibig ko sabihin. Gano'n pa man. Pagkamat, mga gano'n, nasa isang bata, walang gano'n dapat na maririnig. Malalalim ang salita, taglay ko na yun, bata pa ako. Ha? Yun pala dahil may plano nga si God sa akin. Praise the Lord. Amen. Malalalim. Si God na nakakaalam. Si Jesus Christ. Ngayon, nandito na tayo sa Kanya, kasama na natin siya. Ano bang mahirap sa Kanya? Wala. Wala! Praise the Lord. Amen. Kaya hindi mo kaya. I can solve this problem. O Panginoon, mata ko at isip ko ay palitan mo ng mata at isip mo. Praise the Lord. Amen. Kapatid ko eh. Ako talaga. Ako. Ang pipirma. Sa church na itatayo para sa gawain mo. Hindi na ang ibang engineer. Ako na. Panginoon. Ako na anak mo. Amen? Praise the Lord. Amen. Hindi na kailangan pumasok sa iba. Ang kapag-inig noon ng electrical installation ay si Brother Ray. Sapagkat siya isang electrical engineer. Amen? Praise the Lord. Amen. Hindi na tayo kumuha talaga. Di ba? Wala tayong architect. Ha? God will provide. O, ang architect dyan, dali mo na dito. Walang imposible sa Diyos. At ang magtuturo doon, si Jenny. Amen? Praise the Lord. Amen. Hindi ba? Kayong lahat magtuturo doon ng salita ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Amen. Yung mga si nanay at tatay dito, higit pa sa nanay at tatay ang nandito. Ha? Dito ko din ng Diyos, magkaroon ka ng malaking pag-asa. At kapag dala mo si Jesus, sobra ang pag-asa nasa iyo. Praise the Lord. Amen. Ha? Motive. Right motive para kayo. Motive kayo. Pag humingi kayo motive, anong motive nyo? Ayun, yung sa SSS, oh. Padala mo na agad. Yung text ko. Text ko. Yaway, bigay mo na yung sa SS ng nanay ko. Para yung text na i-offer ko na sa'yo. Motive! Nung ako nagtatrabaho, Panginoon, increasean mo ako. Para yung text ko, may dagdag. Ha? Subukan ninyong gawin ito kung hindi buksan ko ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masagalang pagpapala. Praise the Lord. Amen. Huwag niyong dayain ng Diyos sa pamamagitan ng mga ikapo at handog. Hindi niyo man makita ngayon, ang bunga niyan, hindi pwedeng mawala ng kabuluhan niyan sapagkat yan ay sinabi ng Diyos na siya ay subukan. Subukan gawin yung bagay na pagbibigay sa Diyos. Ha? Nagbigay ka ng time, binigay mo tenga mo, binigay mo mata mo, binigay mo ang puso mo, hindi kaya ibinigay na nga ni Jesus ang kailangan mo. Lord, amen.
magligtas ng buhay mo. Tatanggapin mo na lang. Sasabihin ng labi mo yan. Panginoon, at Diyos ko, ikaw na nga sa ngalan ni Jesus. Praise the Lord. Amen. Ikaw na nga. Panginoon ng puso. Ikaw, walang iba kundi ikaw, Jesus. Praise the Lord. Amen. Ikaw na nga. Ang buhay ko na hindi ko pa nasusumpungan noon. Ngayon, nasumpungan na kita. Ikaw na nga. Ang tunay kong pag-ibig. Praise the Lord. Amen. Ha? Okay, nilihis. Hindi kayo sigurado, pray. Pray. Ang Panginoon, itong taong dumating sa buhay ko, ikakapahama ko ba ito? Kung ikakapahama ko, pakitanggal na siya. Ngayon na. Pero kung magagamit siya sa gawain mo at maliligtas din siya, kagaya ko, gusto ko maisama na siya sa gawain mo. Praise Praise the Lord. Amen. Pray! Matuto kayo makipag-usap sa Diyos. Ha? At kapag natuto kayong makipag-usap na maayos sa Diyos, magiging mabuting tagapangusap din kayo, tagapagpahayag din kayo ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Amen.